Madayo nga adlaw Matinians, Mayo 11, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. 5 million pesos nga ayuda alang sa Mati gihatag sa Dole. Surprise drug test sa Kapitolyo gipahigayon. Usa ka tindahan gidemolish. Sa police report, mananagat dakpan sa bypass operation. Sa sports, 3rd Raja Sports Festival muarangkada na. Ug sa feature, bin bikes gipanghatag sa Matinians. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Kapin 5 million pesos ang gihatag nga ayuda sa Department of Labor and Employment Region 11 didto sa City of Mati, LGU kaniadtong Mayo 2, 2024. Kung unsa ang lakip ani nga kantidad, anya ang report. Ubos sa tinguha nga mapalambo ang sektor sa panginabuhian sa Dakbayan, mabungahon nga gidawat sa City of Mati, LGU ang kapin 5 million pesos nga ayuda gikan sa Department of Labor and Employment Condole Region 11 kaniadtong Mayo 2, 2024. Gilang kuban sa maong kantidad ang mga individual nga benepisyaryo ug managlahing mga asosasyon sama sa mosunod. Sumala ni Dole 11 Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy, sumatotal sa 43 million pesos ang nalikom na budget sa Dole Region 11 alang sa kadiwa, tupad ug livelihood programs. Ang kwarta nga nadawat sa mga benepisyaryo dakong tabang sa pagpalambo sa kahanas ug dugang kapital sa mga mag-uuma, mananagat ug gagmayng negosyante sama sa mga handicrafts ug mga pagkaon. Isip nasyonal nga programa, ang Kadiwa Stores nagtumo nga kahatagan ang mga Pilipino nga mag-uuma, mangingisda ug micro, small and medium enterprises kon MSMEs ug oportunidad nga makamugna og dugang kita pinaagi sa direktang farm to consumer trade dungan sab sa pag-regulate sa presyo sa mga palaliton. Dakong pasalamat ang gipadayag ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat ngadto sa Dole 11 ilabi na sa pagpauswag sa agro-industrial revolution kon air na programa sa lokal nga panggamhanan. Na-stabilize na po namin ang presyo ng manok. Na-stabilize ang presyo ng baboy. Karon ang latest po kay nag-operate na ang atong fish port, nibaba na po ang presyo ng isda. So I think kami diri sa City of Mati naghimo na namin ang trabaho namin para na ang ating mag-uuma yayaman, ang ating mga konsumante makakaon. Sorpresang gipahigayon ang drug test alang sa mga empleyado sa provincial capital dinhi sa Dakbayan sa Mati. Sa 3,000 ka empleyado, 1,500 ang nagpailawom sa drug test.
si Jasmine Tia sa report. 1,500 ka mga empleyado sa provincial capital ning Dakbayan sa Mati ang gi-surprise drug test kanatong Lunes, Mayo 6, 2024. 800 sa mga gi-surprise drug test ang mga plantilyo workers samtang ang 700 mga job order o contractual workers. Mukabat sa kapin 3,000 ng empleyado tanan sa Kapitolyo, apan unang target sa aniini ang maka-drug test og 50%. Ang maong drug test unang implementasyon sa pulisiya na uyon sa Executive Order No. 1 Series of 2024 o ang drug-free workplace na gipirmahan kaniadtong Enero 12 ning tuiga. Tumong sa maong EO ang pagpakita sa mga empleyado o government officials ang limpyo na pagserbisyo sa katawhan. Nanguna si Provincial Governor Nino Uy Jr. sa pagpa-drug test sa maong adlaw. Kinahanglan na atay kaning drug-free workplace. Kay kung wala, siyempre this will affect the operation of the provincial government. Kaya itong mga empleyado, sila ang frontline sa atong services. Kung lulong sila sa droga or influence sila sa droga, then this will naturally affect the kind of services that we will be giving sa ating mga katao. Kay kining drug-free workplace policy is one of the requirements in some of our assessments, especially in the SGLG, Seal of Good Local Governance, Barangay Drug Clearing Program, and also Anti-Drug Abuse Council Performance Audit, which is assessed by DILG. Ang drug testing tumong nahimuong matagtuig ug dili lamang i-implementar sa mga empleyado sa Kapitolyo apan sa tibuok probinsya sa Davao Oriental hantod sa mga barangay officials. Samtang moagi og due process ang tanang mates na magpositibo para sa sanksyon o unsa ang angay na buhaton para sa empleyado. Gisiguro sab ni PADAC Officer Afif na confidential ang resulta ug ang mga tamang opisyal o tao lang ang makahibalo niini. So, sa itong mga empleyado, daghang kaayong salamat sa inyong suporta. Kung sa paman ang akong magtabang, as I've said, I am here to empower all of you as your leader. And una-una to na ang tumong ni aling tanan para sa kaayuhan sa ating probinsya. Salamat. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Usa ka sari-sari store ang gidemolish tungod sa paglapas sa road right-of-way regulations nga adunay gibana-bana ang 10,000 pesos nga danyos. Mga otoridad milihok aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Aniya si Jilbis Jean Patalingog sa report. Usa ka sari-sari store ang nahimutang daplin sa Rizal Extension Highway at bang sa PNB ning Dakbayan sa Mati ang gidemolish kaniadtong Mayo 7 tungod sa paglapas sa road right-of-way regulations. Ang tindahan nga midikit sa abaga sa kalsada wala makatuman sa gimando nga 10 ka metros nga gilayon gikan sa kalsada. Gibana-bana nga naa sa 10,000 pesos ang danyos sa demolisyon. Sumala sa report, ang demolisyon gihimo human ang tag-iya sa tindahan gikat taho nga wala magtagad sa nangaging mga pasidaan gikan sa lokal nga mga otoridad nga tangtangon ang istruktura. Ang pag-encroach naghatag og peligro sa kaluwasan sa mga motorista ug mga pedestrian hinungdan sa aksyon gikan sa City of Mati LGU. Human sa duha ka napakyas nga pagsulay sa negosasyon sa pagbalhin niini, ang tag-iya sa katapusan na kumbinser nga dili na kini mamaligya didtua. Busa ang buhatan sa Public Safety Action Office kon pisaw nakigtambayayong kauban ang mga buhatan sa City Social Development and Welfare Office, City Engineering Office, City Traffic Management Office ug City Motor Pool alang sa paghatod og tabang. Any operations from the LGU, especially from the LGU, is meant to help the citizens to understand the law. Na among gi-assist, no, gitabangan namo ang natong tag-iyas sa stall na mag-dismantling, mahatod ang iyang mga gamit, o matagaan sa ayuda na ginagamay, at least makatabang sa iyaha, nagikan sa CSWDO, because that is also the mandate of the mayor to help kaning ato ang mga citizens na nanginahanglan pod na apektado sa maong enforcement of the law. Samtang nagapadayon gihapon ang pisaw sa ilang road, sidewalk ug pathway clearing projects sa tibuok syudad. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, sa police report, bypass operation gipahigayon.
Mananagat, dakpan. Sa sports, ikatulong Raja Sports Festival, muarangkada na. Ug sa feature, binbikes gama sa plastic, gipanghatag sa Matinians. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, aninausab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Misangpot sa pagbaha sa pipila ka mga barangay sa syudad, partikular na sa Barangay Dahican, Sentral, Macambol ug Dawan tungod sa mga pag-ulan kaniadtong niaging semana. Labaw pa nga makapabalaka ang sitwasyon kung bisan ang gamay nga pag-ulan nagpahinabog pagbaha sa lungsod. Nga nagpasiugda sa kagrabe sa isyu sa drainage tungod sa mga barado nga kanal mahitungod sa pagtipon sa basura. Busa, alang sa atong pangutana karong semana alang kanimo, unsa nga mga aksyon ang makadasig sa mga tawo sa pagmentenar sa kalimpyo. Ilabi na mahitungod sa pagpugong sa pagtapok sa mga basura sa mga drainage system. Tara, ubani kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Maintain lang yun sa paglimpyo taga-adlaw man para di lang din mapanang yung basura. Maintain lang yun ang paglimpyo. Para sa ako is clean up drive para ma-maintain ang limpyo sa kanan. Lang para maiwasan po ang mga sakit. Siyempre, nagyon na magpakabana nga mga kuhan kanang magkuhanggod sila kanang magpareha ng mga purok chairman nga para malimpyo gud ang mga kuhan paligid ng mga kasada ug balay. Di siyempre sa among karon sa barangay nagoy tao nga iyasay na ng kuhan para sa ginatawag kaning cleanliness gani. Oo, og mo cooperate pod sa city government ana pinagi atong pag-maintenance sa cleaning ana sa area aron malimpyo ang lugar. So ingat ang sitwasyon. So ang barangay o kaning city government magkuang gyud kani sinabot magtinabangay pinagi sa cleanliness o kaning ginatawag nga kalinaw sa maong barangay maong syudad ana. So ingat ang sitwasyon. Kanang may disiplina niya matag-isa ipuson yun og siguro ang mga matag isang basura matag panimalay ba safety kay naman tay garbage truck nga naga-maintain sa pagkuha sa mga basura kinahanglan hipuson yun kay aron nga ang atong mga kanal or mga sapa dili magbara inig panahon sa ating ulan. Kuang yun na kaning yawa nga na may mga order na gikan ng mga purok. O kanang uban dili mo sulod na may parehas diya sa Islamic Center na may order na. O multahan yun ng mga basura nga dili nila ipuson. Na gikan naman sa barangay nga mga ordinansa. Ang ginakuan ginako ma'am, lahi ang malakan ng malata kanang mga lata kanang mga ingan ginalain jud namo. Kay dapat manggod kay na may uban ko nga gina-recycle gid ang mga kuan dapat buhakuan. Ang mga personal mga bildong kana dapat gid na siya ikuan kay delikado kaya na siya. Kuan, lera na siya ilabay lag tarong ang mga basura sa tamang labayanan o iwasan nato na paglabay sa mga kanal kay magungot maguna siya mo nang kuan kanang hinungdan sa baha. Example kung natay makita nga nabara sa kanal kung nakita nato siya nga nabara pwede na nato kuhaon para ang mga basura dili magungot sa kanal para dili pon mapadong sa dagat kay luoy ang mga isda mga matay. Dapat hinlon jud nato ato ang lugar kay para iwas pud ta sa kuan baha. Kuan dapat og na may mga nakita nga basura dapat kuha yung dilit kay panglabay lang, sigit-sigaran lang ana. Ug mao kana ang tubag sa mga Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping.
Dakpan ang usa ka mananagat atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan kaniadtong Mayo 6 sa barangay Tamisan ning syudad sa Mati. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Sikop ang usa ka mananagat nga giilang si alias Tata atol sa gipahigayong bypass operation sa Mati PNP kauban ng SDEU ug Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao Oriental didto sa Purok Sentro, Tagalinaw, Barangay Tamisan ning syudad sa Mati. Na-recover sa mga sospek ang mga pakete sa gituohang shabu na kapin kung kulang 6 ka gramo, usa ka 500 peso bill ug Honda Wave nga motor na mao'y gigamit sa sospek atol sa maong transaksyon. Ang mga ebidensya gimarkahan ug giimbentaryo sa lugar kauban ng mga barangay official sa Barangay Bubon ug mga media representative sa Mati City. Atol sa bypass operation, nagpailang bayar ang usa ka miyembro sa kapulisan diin kini nakapalit og isa ka pakete sa gituohang shabu sa sospek o guman sa mong transaksyon, malampusong nadakpan ang sospek. Ang sospek nga giilang si alias Tata, 39 anyos ug residente sa Purok Sentro, Tagalinaw, Barangay Tamisan ning syudad sa Mati. Samtang ang dinakpan ug ang mga butang nga nasakmit anaa na karon sa kustodiya sa mga buhatan alang sa tukmang disposisyon. Ang dinakpan pasakaan og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Muarangkada na ang ikatulong Raja Sports Festival karong 17th City Day ug 21st Puhada Bay Festival. Si Peter Jed Buencamino sa detalye. Hingpit na ang pagpangandam sa City Sports Office o sa mga accredited sports association alang sa 3rd Raha Sports Fest 2024 alang sa selebrasyon sa ika-17th Cityhood Day o ika-21st Puhada Bay Festival karong bulan sa Hunyo dinhi sa Dakbayan sa Mati. Ang paugnat sa kusog langkuban sa 11 ka mga sporting events diin mamahimong musalmot ang mga atleta nga nag-edad 5 pataas nga dunay kaalam sa mga mosunod nga sports. Sumala ni Executive Sports Director Jose Paulo Luis Rabat nga gikahinan karon og oras sa City Sports Office, inubanan sa City of Mati Youth Development Office ug Sangguniang Kabataan Federation ang matag event sama sa preparation sa mga venue, paglista sa participating teams o pagpahibalo sa kadaghanan sa giingong paugnat sa kusog. Samtang ang Indigenous People Pabalungan Association mao ang magdumala sa dulang lumadnon. Kini usa ka bag-ong sports association sa Dakbayan nga gilangkuban sa mga indigenous people. Ang giingong paugnat sa kusog usa ka higayon para sa mga atletang Matinyan na mapakita ang ilang mga abilidad, hilabihan na ang mga batanong atleta ug usa-usab kini ka showcase sa mga bag-ong events nga gidungag sa maong sports festival. Giawhag ni Paulo Rabat ang mga moapil na atleta sa Raha Sports Festival nga ihatag ang ilang pinakamaayong performance ug hilabihan na sa tanan mag-enjoy. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Nanghatag ang buhatan sa Mati City Environment and Natural Resources Office ug mga bean bikes sa pipila ka mga Tinians kalabot sa Solid Waste Management nga programa sa City of Mati LGU ug aron kahatagan og dugang panginabuhian ang mga Matinians. Kung unsa kining bean bikes sa report ni Albert Louis Villar Jr. Panginabuhian nga eco-friendly, mao kini ang proyekto nga gihanyag karon sa Mati City Environment and Natural Resource Office ngadto sa katawhan sa Dakbayan. Ang Shenro isip magbalantay sa kinaiyahan, inubanan sa City Planning and Development Office, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat, gipas iugdahan ang pagpanghatag og bean bikes na ginama sa recycled plastic wastes. Kini ubos ang gawaing wasto at matino na usa ka sustainable livelihood program nga dili lamang mutabang sa pagprotekta sa kinaiyahan kung dili muhatag usab og panginabuhian ngadto sa mga Matinyans. Sumala ni Shenro Head ENP Juvelin P. Lugo, ang pagpanghatag og bean bikes ngadto sa 25 ka benepisyaryo sa layon nga matagaan og panginabuhian ang katawhan, nga inubanan gihapon sa pag-amuma sa kinaiyahan. Ang paghatag sa mga bean bikes gisugdan na kaniadto pang miaging tuig dungan sa selebrasyon sa Earth Day, kung diin na mahimong pilot area ang Magsaysay Barangay Sentral. Bean bikes na gi-launch nato last week, no.
May 2. Under to siya sa Gawaing Matino at Wasto, a Circularity and Sustainability Program na bago ni siya magprograma karon sa CTN. Actually, this is an expansion of our Bin Bike project na gi-pilot nato dito sa Magsaysay area last year during the Earth Day 2023. So, 1 year na siya na project, and then this time, mauna ni siya ang ato ang expansion ni natay the additional na 25 ka mga bin bikes, pero gi-develop agad nato ang iyahang design, which is ang iyahang board ginama na siya sa mga basura. So eco-marine plastic waste sheets ang tawag atong board sa frame sa ato ang bin bikes. Actually, this program is kana bang hitting more birds in one stone. So first, gusto natong i-improve ang ato ang garbage collection services diri sa urban areas sa ato ang syudad, and also makadevelop ta og purok level nga collection system which is also replicable sa nagkalain-laing area sa ato ang city. And aside from that, isa po jud sa pinaka-main nga tumong aning bag-o nato nga mga bin bikes maka-provide green livelihoods para sa ato ang 25 ka mga bin boys, no? Kay ang ato ang bin bikes gi-design nato siya nga pwede sila makapamaligya matagabi, no, after nga mahuman nila ang ilahang assignment, which is to collect waste from residential areas. So pwede nilang magamit ang ilahang mga bin bikes para sa livelihood na mga purposes. So also ang isa pang pud sa tumong jud ani nila nga makakolekta sila og mga recyclables na pwede nila inubanan pa kini sa livelihood assistance na mamahimo nilang gamiton isip kapital sa ilahang panginabuhian. Labihan na gayud sa kalisod sa panahon karon. Pud ani nga program nato karon kay aside nga tagaan sila og bin bike, tagaan pa gid sila og startup capital to buy mga recyclable waste from residential areas. Eco-friendly gayud ang mga bin bikes. Tungod sa matag bin bike adunay 32 kilograms nga single-use plastics ang gigamit sa paggama niini. Ang bin bikes adunay metal frame na 4x2x2 ang kadakon. Ang mga bisikleta aduna usab attachments nga rechargeable light bulb, solar panel, ug payong. Ang Alpha Distinct Development Solutions mao ang nahimong partner sa Shenro sa paggama sa maong bin bikes nga gigamitan og eco-marine plastic waste sheets isip board sa bin bikes. Ang mga eco-marine plastic waste sheets ginama sa plastic waste nga giproseso para mahimo og mga board nga adunay 9 mm ang kabagaon. So ang ato ang frame sa bin bikes is 4x2x2 ang iyang dimension, and then migamit ta aning eco-marine plastic waste sheets nga 9mm ang thickness. So kani siyang eco-marine plastic waste sheets per bin bike 32 kilograms of single-use plastics ang ato ang nagamit, no? Gi-upcycle nato siya. So for 25 bin bikes, around 800 kilograms na single-use plastics ang ato ang na-save na wala siya malabay bisan asa, kundi nagamit pa gyud nato siya, mas gitagaan pa gyud nato siya og value, no, nga ang tawag na is upcycling. So mo na ang ato ang gina-promote jud karon dinhi sa ato ang syudad. Actually natay partner ani, no, sa pag-implement sa Gawaing Matino at Wasto ang Alpha Distinct Development Solutions Incorporated. So sila ang in charge aning fabrication sa ato ang mga bin bikes, labi na gid sa paghimo sa eco-marine plastic waste sheets nga gihimo natong board sa ato ang bin bikes. Ang maong inisyatiba na mahimong malampuson tungod sa pakipagtambayayong sa Shenro ug CPDO ngadto sa Department of Labor and Employment. Nga mao ang nagpondo niini ilalom sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers kontupad program. Alang sa mga benepisyaryo niini, sama sa mag-uyuan nga Christine Gamaw ug Jolito Bustillo, dako kining tabang isip alternatibong panginabuhian para pangsuporta sa pamilya. Si Jolito Bustillo kanhing mason og panday, pero gumikan sa usa ka disgrasya, iyahang tindahan na lamang ang iyahang ginasaligan sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Dakong pasalamat nako. Dakong pasalamat ko na natabangan ko ni Shen. Sa mga kurang ko na buhi. Buhi namo. Para sa among mga kakuan pinansyal, sa pinansyal namo, pagkaon, isa sukod sa mga bata. Padayon ang pagpalambo sa ingong inisyatiba sa Shenro.
nga naglaom nga mas ma-improve pa ang disenyo sa mga bean bikes ug mas daghan pa ang makadawat niini isip alternatibong panginabuhian. Actually, ginalook forward jud namo no nga i-adapt ni siya sa tanan areas gid sa syudad sa Mati. So, pagsugod nato ani in 2023, mao na gid na ang ato ang gina-envision nga ang sa Magsaysay mahimo siyang pilot site, no? Tapos i-model siya sa nagkalain-lain nga mga barangay. So sa pagkakaroon, ang LGU sa gyud ang nangusog ani nga ma-expand gini siya nga project kay nakita nato nga successful siya no sa ato ang first round of implementation sa Magsaysay area. So karon ang amo ang ginatanawan ani nga suportahan gini siya sa matag barangay sa syudad sa Mati, no? Nga, and aside from that, nga puhuan, mas ma-develop pagid siya, nga dili na siya katong bike lang nga gi-fabricate, kung dili posible nga mogamit na taong mga electric bikes, no? Which is environment friendly also. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Anya ang orden de hekutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulang balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Ericgeljis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.